Na-approve ako, yung pangalawa ko at saka si Bunso, na-approve. Pero nagkaroon kami ng refusal doon sa panganay ko. Hello guys, Nardino TV here and we are back with another video. So bago pala tayo magsimula guys, shout out pala kay Paulo, no. Siya po ay aking kapitbahay before nung kami ay nandun pa sa condo, no. Kapit building, no. So nagkita kami kahapon, 'di ba? Hindi planado. Nagkita lang kami sa SkyTrain. So pagkababa ko, nakita ko siya and then, finally, nakita ko na rin siya. So, ang pag-uusapan natin ngayon guys is about IRCC, no? Parte to ng ating buhay Canada dito, right? So, meron silang magandang update. I think a few weeks ago. So, yan yung titignan natin for today. Ayan. Tignan natin guys yung update. Ayan. Ito guys. Explaining application refusals. Officer decision notes. Ayan. Kasi, before guys, kapag nare-refuse po ang visa, no, nung kami ay nag-a-apply din nun, ang daming mga reklamo kasi napaka-vague, napaka-generic, no, nung mga reason, 'di ba, kung bakit ka na-refuse. So ngayon guys, nung July 29, nag-release po ng update ang IRCC na kapag nakatanggap ka ng refusal email, right, kasama na rin po doon yung officer decision notes. So, wala pa akong makita sa website ng mga sample, no? Kasi this is just new, guys. Hindi ko alam kung gaano ka in detail yung ibibigay nila na reason sa mga refusals, no? At ang sabi nila, yung changes na to will be available doon sa mga type of application like temporary resident visa, right? Visitor records, study permits, and work permits. And madadagdagan pa daw to in the next upcoming days, month, or years. We don't know. Wala naman silang date na sinabi. Pero yon, this is actually a good news kasi hindi na mangangapa guys yung mga taong mare-refuse. So mamaya guys, i-share ko rin sa inyo yung aming experience kasi kami din po guys, nung kami ay nag-submit ng aming visa, no, na-refuse din po kami guys. Mamaya, pag-uusapan natin yan at i-share ko sa inyo guys yung naging mga ways namin para ma-reverse yung decision ng IRCC at kami ay na-approve after the refusal. Ayan, i-share ko sa inyo yun guys mamaya. Ito yung refusal ng isang study permit, no? Sample lang to guys, right? Kung makikita nyo dito on this part, ang sabi guys nung nag-review na officer is, I am not satisfied that you will leave Canada at the end of your stay based on the purpose of your visit. Sa study permit guys kasi, nagbibigay tayo ng SOP o yung statement of purpose guys. Isasama nyo yan sa application nyo ng study permit para i-explain nyo sa visa officer kung bakit kayo pupunta ng Canada, kung bakit kayo sa Canada mag-aaral, at bakit yun yung kinuha yung course and other supporting documents. Kasi guys, hindi naman kayo haharap sa visa officer personally. So talagang ang visa officer is magre-rely lang yan doon sa SOP nyo. Kaya guys, malaking usapin kapag or paghahanda pag sinabi mong SOP. Kasi yan yung parang heart ng iyong application, no? Kailangan mong makumbinse si visa officer na ikaw genuinely na pupunta ng Canada at mag-aaral ka talaga and you can support yourself, no? Pero sinasabi niya rito na hindi ako naniniwala na uuwi ka kung saan ka man galing na country at the end of your program, right? Kasi nga hindi daw clear yung purpose of your visit. Again, napaka-vague, napaka-generic, di ba? So, ang question dyan, ano yung basis mo na kung bakit mo sinabing hindi malinaw sa'yo yung purpose ng pag-visit ko sa Canada, di ba? So, hindi clear, right? Yung second na bullet point, guys, ang sabi naman niya dito, yung kanyang refusal decision is based on your family ties in Canada and in your country of
residence. Ito medyo kinda clear naman. So meaning hindi clear sa visa officer na meron kang mga ties sa Philippines or kung saan ka galing para bumalik ka after ng program mo. Halimbawa, dapat shinare mo na meron kang property sa Philippines with the supporting documents like land title, yung mga ganyan, di ba? Para talagang makukumbinsin mo si visa officer na babalik ka talaga ng Pilipinas, right? Though dito nga hindi niya inexplain or hindi naging in detail kung bakit niya nasabi na ano yung basis, no, na kung bakit niya nasabi na hindi malinaw sa akin yung mga ties mo sa Canada and sa country kung saan ka galing. Parang ganoon. So kung ako yung makakatanggap nito, medyo mag-iisip ako ano yung mga reason ni visa officer, specific reason kung bakit niya nasabi yung mga reason na to o yung kanyang decision for the refusal. Yan. So siguro ito yung gustong i-address din ni IRCC para mas madali na rin yung processing ng mga nare-refuse. Kasi guys, kapag na-refuse ka at gusto mong mag-reapply, you need to make sure na maa-address mo yung mga sinabi sa'yo or yung mga reason kung bakit ka na-refuse. At kung hindi malinaw sa'yo yun, mahihirapan ka. Yan yung sample. And marami pa guys. Marami kayong makikita sa internet na mga sample ng mga refusal na para sa akin, it's so generic. Ngayon, dati, based nun sa mga forum, no, nung kami ay nag-a-apply, syempre ako nun, nag-a-anticipate na rin ako ano yung mga process na gagawin just in case ma-refuse kami. At ang talagang nakikita ko is yung GCMS notes, right? So, halimbawa, nakatanggap ka ng refusal at hindi clear sa'yo, no? So, magre-request ka ngayon ng GCMS notes. Ano yung GCMS notes? So, ito guys, yung GCMS notes. Ang GCMS notes is yung Global Case Management System, right? Para saan ba to? Ano yung mga gamit nito? Pwede kang mag-request nito para sa status of your current visa application, no? So kung gusto mo makakuha ng update doon sa visa mo na pending, di ba? And get details of how your past application were evaluated if you need that, right? Get personal information submitted with your visa application such as documents and forms. So, kung gusto mong makakuha ng copies ng lahat ng mga sinubmit mo ng mga documentation, pwede yan. Understand visa rejection reason or find the reason for delays in processing of your application. Ayan. Kapag nakatanggap ka daw ng refusal, di ba, at hindi malinaw sa'yo, pwede kang makakuha ng in detail na information about your refusal. Ayan. This is really a very important step sa pagre-reapply nung time namin, no? Kasi guys, nag-request din kami nito pero hindi dahil doon sa refusal. More of like para sa amin ang tagal nung processing kasi parang based sa Canada.ca or sa IRCC, mga 3 months lang dapat meron ng result. Pero tumakbo hanggang 6 months wala pa kaming natatanggap. So nag-apply kami for GCMS notes. Pero ang nakakatawa doon guys, dumating na yung decision, hindi pa dumadating yung GCMS notes. So ang sabi dito, mga 30 days daw to guys. Right? Or more kapag nag-request ka. So, hindi po siya agad-agad. Yun yung isang negative side. Kung ikaw nagmamadali ka or gusto mo na agad mag-reapply, yun yung medyo hindi maganda sa GCMS notes kasi talagang maghihintay ka, no? At ito yung pricing. Ito guys. Check nyo na lang sa website, no guys. So, meron siyang $19, merong $35, and meron $25. Depende kung saan nyo gagamitin yung GCMS notes, right? Parang sa amin noon, complete yata yung ni-request namin that time. But again, hindi nga namin nagamit kasi dumating na din yung approval namin before pa yung GCMS notes.
Ayan. So, ito yung ginagamit namin before, right? Pero I think hindi naman sinabi ng IRCC na tatanggalin na nila to. Yan yung update na nanggaling po ng IRCC with regards to dun sa refusal. So, kapag nakatanggap kayo ng refusal, makakatanggap na rin kayo ng decision notes explaining kung bakit kayo na-refuse. Yon. Ayan. So, ngayon naman guys, ikikwento ko naman sa inyo yung aming naging experience, no? Kasi kami guys, nung nag-apply kami ng student visa, nauna si wife, no? Hindi kami nagsabay-sabay lahat. Although, pwede naman yon, no? So, si Mrs. muna, nung na-approve siya, sumunod naman ako at saka yung 3 anak ko. So, para sa akin is SOWP, tapos naman yung 3 anak ko, temporary. Na-approve ako, yung pangalawa ko at saka si Bunso, na-approve. Pero nagkaroon kami ng refusal doon sa panganay ko. Ito guys, ipapakita ko sa inyo yung refusal letter, no? Para din makita nyo guys, or magkaroon kayo ng reference. Ito yung refusal doon sa panganay ko guys. So kung makikita nyo guys, hindi naman laging malabo, no? So, as you can see here, ang sabi, TRV application refuse as child is a school age. Study permit required given intended purpose, duration of stay in Canada. Ayun. So, napaka-clear naman, di ba guys? Kasi ang nangyari doon guys is, nung nag-apply kasi kami, syempre, mabagal pa ang process noon kasi nga pandemic, di ba? So, tumagal bago na-process ng IRCC yung application ng mga anak ko. So, nung nag-apply kami, hindi pa siya school age, di ba? So, kaya TRV kami. But the problem is, nung na-process na po ng IRCC yung sa panganay ko, school age na siya, di ba? So, na-reject kasi hindi tama yung in-apply na visa nga. So, dapat yon student visa na rin siya na nakalink doon sa major applicant na student din. In this case guys, hindi na namin kailangan ng GCMS notes at hindi na rin namin kailangan ng decision notes or letter kasi it's clear naman. So, depende talaga, no? Kailangan lang naming mag-change from TRV to student visa para dun sa panganay ko. And then after probably mga 3 months, na-approve din siya. Yung update ng IRCC is really, really important, no? Lalo na guys dun sa mga nagdi-DIY kasi malaking tulong yon, no? Although, ayaw naman natin na merong nare-refuse, but kung dumating ka man sa point na yon, at least you have reference, you have complete information about doon sa refusal para hindi ka na gumastos sa GCMS notes and also maghintay din ng medyo matagal. Kasi nga hindi ganun kadaling mag-request ng GCMS notes. So yun guys, yun yung update na galing sa IRCC with regards doon sa mga refusal letters. So makakatanggap na kayo ng decision letter plus yung in detail na feedback galing doon sa visa officer na nag-review ng inyong papel na makakatulong sa inyong re-application. Okay? So, yun lang guys. Thank you for watching and see you on my next video. Peace guys!